friends. Mali, di ako yun, isa pa. Usama, umatod! Oh, mali na naman, di ako yun, isa pa, last na. At ayun na nga! Dito tayo ngayon sa EDSA. Bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa aking ate, Pelazano. Ate, maraming salamat sa pagsuporta. At maraming salamat sa Pacquiao Philippines, Pacquiao Outdoor, Stingray Therapeutic Spray, maraming salamat. Ryan, maraming salamat. At maraming salamat sa Firefly Brigade para sa patuloy na pagsuporta sa mga siklista. Okay, topic natin, 4th day. Ano nga ba yung mga nagiging sagabal ngayon sa bike lane? Ano nga ba yung karaniwang dilema ng mga siklista pagdating sa bike lane? Alamin natin ngayon yan. Sigurado lahat kayo makaka-relate dito. Tara, simulan na natin. Ako po si Papa Jack at tayo ito sa Bike Talk with Papa Jack. Kung gusto mo ng mga usapan tungkol sa bisikleta, tips, ride, at kung ano-ano pa, ay mag-subscribe ko na. Meron tayong TikTok at meron tayong YouTube channel at meron tayong Instagram at FB page. Alright? Karaniwan tayo nagkakaproblema sa bike lane. Hindi lang naman sa mga minor roads, hindi lang naman sa mga major roads. Kahit mga inner roads, dyan, marami nagiging problema natin dyan. Kagaya nito, bike lane to, pero sinasakyan nila. So wala tayong lugar para sa safety natin. Okay, so magkaganyan, huwag na kayong magreklamo. Kalma-kalma na lang kayo. Isa sa mga nagiging problema, manhole. Kahit tayo yung mga manhole, isipin mo, yung mga bike lane may manhole. Paano kung halimbawa gabi o kaya halimbawa baha, may manhole pala doon na hindi mo nakikita. So sigurado, totoplak ka. Lalo na kung ikaw ay naka-road bike. Gabi, baha, umuulan, nasa bike lane ka, safe ka ba? Ewan ko, safe ka. At ito pa, Nanay, lakad ka doon, baka mabangga ka ng bisikleta dyan. Ha? Oo, bisikleta yan, bisikleta ka ba, Nay? Ikaw na nga sinasabihan, ikaw pagalit. Nag-aalala na nga sa'yo eh, ikaw talaga. Ha? Oo. Sinabihan ko na nga eh. Ay nako, tama nga naman. Sinabihan ko lang, baka masagasaan siya, nagalit sa akin. Kaya may tatanong ako sa'yo. May tatanong ako sa'yo. Ha? May tatanong ako sa'yo. Lagi ka dumadaan dito sa EDSA? Madalang sir. Madalang. Saan ka pupunta kayo niya? Marikina. Hindi ako mauwi. Talaga? Tingin mo pag dumaan ka rito sa EDSA, safe ka? Safe ka sa bike lane? Hindi ka safe sa bike lane? Bakit? Eh mga ganyan lang. Kaya ano ka lang no? Kalma ka lang no? Ano ka ba? Pangalan mo kuya? Salvador, taga Marikina ka? Ayos kuya, Papa Jack. Ay, ito pala yan. Idol. Maraming salamat kuya ha. Kaya, ingat ka kuya ha. Kung nasan ka mang pupunta ha. Alright, ingat ka ha. Etong ganitong sistema, eto sigurado NCAP to. Diba? NCAP yan. Yung mga pribadong sasakyan na dapat naka-distansya sa bike lane. Yan isa sa mga struggle natin. Sabihin nila, nagpapabalan sila, hingito lang sila. Ganun yan. Lalo dito sa Cubao. Dito sa Cubao, sigurado yan. Dito sa Cubao, walang paltos yan. Napakaraming obstacles pagdating sa bike lane natin. Ito yung mga makikita mong problema natin sa bike lane. Yung mga ganitong sitwasyon, papakita ko sa inyo. Hoy! Shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga bike owner
sa lahat ng mga bike owners, sa lahat ng mga malalaking community dyan. Especially shoutout syempre sa Firefly Brigade, sa Pop Cycle, sa community ng mga cycling, na mga nagsusulong. Hahayaan na lang ba natin na kainin nila ang bike lane natin? Hahayaan na lang ba natin na mawala ang bike lane natin? Gumawa tayo ng paraan. Gumawa kayo ng kahit pa paano magsulong kayo ng plataforma, programa. Pati yung mga nasa ma-influensya nating mga kaibigan. Hindi pa naman yan. Lalakas yung magpo-post sa Facebook, lalakas yung magpo-post sa TikTok. Wala naman kayong magawa para sa mga kapwa nyo siklista. Lalaki na influensya nyo. Bakit di kayo magsagawa ng pagsulong sa bike lane natin? Kilala na kayo, mga 300,000 ang followers nyo, 500,000 ang followers nyo, pero wala kayong ginagawang paraan. Ako, I'm not influencer for nothing. Siguro kung nagkaroon lang ako ng kapangyarihan, halimbawa sa Kongreso, sa Senado, sa barangay, sa bayan, mayor, siguro, tapos siklista ako, siguro mas ipaprioritize ko, makakagawa ako ng paraan para makapagsulong ng ligtas na linya para sa mga bisikleta. At syempre, ang common nating problema, yung mga motor na kasabay natin. Yung mga motor na kasabay natin sa bike lane, kahit may NCAP, hindi nila malaman kung shared lane na ba o hindi pa eh. Yan. Kagaya yan. Oh, diba? Oh, diba? Kasi ka may NCAP na yan. Diba? Nananawagan po ako sa mga kaibigan nating siklista, sa mga may influensya nating two-wheeler na senador at mga influencer. May mga kaibigan tayo na siklista, na senador. Dalawa sila. Dalawang senador natin ang mahilig sa bisikleta. At meron din tayong kaibigan na isang attorney na mahilig din. Bakit di natin pagsamasamahin yung mga influensya nyo para magkaroon tayo ng safe lane pagdating sa lahat ng minor at major roads? Kung magsasama-sama lahat ng mga influencer, lahat ng mga siklista na influencer, vlogger, at magkakaisa tayo na magkaroon tayo ng sarili nating bike lane, hindi tayo mabubuli, hindi tayo mapagkakaisahan. Kaya tayo pinagkakaisahan, kaya tinatanggal yung bike lane natin, dahil wala tayong konkretong komunidad. Watak-watak tayo, kanya-kanya kayong pagalingan, kanya-kanya kayong palakasan, tsaka papogian, pakyutan. Pag ako binoto nyo ako senador, ako, lahat ng minor road, lahat ng major road, mula Apari hanggang Hulo, magkakaroon tayo ng bike lane. At lahat ng sumuway, lahat ng pumasok sa bike lane, tatanggalan natin ang lisensya. Yan, Papa Jack for senador. Papa Jack for list. Yan, congressman. Yan, diba? Wala eh, hindi tayo binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon para dyan. At wala naman akong planong makihalubilo pa sa politika. Kaya hanggat maaari, nakikiusap tayo sa kanila na huwag nila tayong pabayaan. Huwag nila pabayaan yung mga maliliit natin mga kaibigan, mga construction worker, mga bike to work natin sa factory. Huwag sana na nilang pabayaan. Isipin nila yung kapakanan ng mga taong kapos sa pamasahe, kapos sa kanilang pang-araw-araw, kaya sila nagbibisikleta. Ipilit nila magbisikleta sa kabila ng panganib sa minor roads at major roads. So, Papa Jack for Senator. Alam ko naman na hindi lahat ng siklista
perpekto. At gaya ng sinasabi nyo, hindi lahat ng daan perpekto para sa siklista. Pero syempre, kung makakagawa tayo ng paraan at makakagawa tayo ng ligtas na komunidad pagdating sa mga siklista, hanggat maaari, kung ano na yung kakayanin, kung ano yung makakaya, at least ginagawa nyo ng paraan, diba? Yung mga influencer sana na malalaki ang followers, sana gamitin natin yung followers natin, magtulungan tayo, tulungan natin yung bawat isa. Huwag tayong magpayabangan, huwag tayong magpataasan ng ere, huwag tayong pagiging makasarili natin. Hindi dapat natin pinapairal. Safe naman tayo eh, diba? Safe naman tayo, safe naman ako, kaya okay lang, mag-vlog lang ako. Ganun yung karaniwang sinasabi nyo eh. At makikita kayo, lagi kayo nasa taktak. Hindi nyo naman nakita kung gaano ka nakakatakot pumunta rin ng taktak, diba? Although mayroong bike lane, pero andun pa rin yung panganib kasi wala tayong masasabing talagang 100% na pag nasa bike lane ka ay magiging ligtas ka, diba? Walang ganun. So wag lang yung taktak ang iniisip nyo na ligtas kang pumupunta ron. Alam nyo, isang pagpapakita na sinusuportahan natin ang komunidad ng siklista, yung pagsusulong natin ang paggamit ng bisikleta. Sumali kayo sa lahat ng mga event ng Firefly Brigade. Firefly Brigade, sila isa sa mga nagsusulong sa paggamit ng maayos sa kalsada, pagbibisikleta, sa trabaho, sa kung saan man, sa hobby, lahat sila mismo ang nagsusulong yan. Quezon City, Mandaluyong, Pasig, karaniwan yan, monthly may mga event sila. So puntahan nyo lang yung page ng Firefly Brigade para sa mga iba pang informasyon nila. Maraming salamat nga pala sa lahat ng bumubuo ng Firefly Brigade, especially kay Ma'am Shirley. Ito, itong lane na to, tatlong lane to eh. Dalawa sa kaliwa, dalawa sa kaliwa, tapos isa sa mga motor. Sinasakop din nila pati itong bike lane, diba? Kaya wala kang no choice pagdating dito sa kundi patay sila, intindihin. At ito pa ang last na problema natin sa bike lane Maglalagay sila ng bike lane, pero basag-basag yung bike lane, basag-basag yung daan, diba? Basag-basag yung daan. Paano ka magkakaroon ng matiwasay na paglalakbay, matiwasay na ride kung basag-basag yung daan? Diba? Talon-talo yun, wasak na wasak ka doon naka-road bike ka. Diba? Kaya wala talaga kapag ka nagbisikleta ka, nagbasag-basag lahat ng kalsada, lalo sa bike lane. O ikaw, master, sa tingin mo, ano yung pinaka-problema mo pag nasa bike lane ka? Diba? Comment mo nga dito para pag-usapan natin yan, para rin maraman ng mga kaibigan natin kung ano yung mga nagiging hinaing ng mga siklista pag nasa bike lane sila. Alam niyo kung bakit palagi kong tinatalakay itong bike lane? Wala kasi ako nakikita mga vlogger na mga influencer na lumalaban para sa ano natin karapatan natin Ito, gaya nito yung Australia. Dati may ano to may barikada to ngayon wala na. So yun lang yung sinasabi ko, na paano mo mahihikayat yung mga tao, yung gobyerno na mag-bisikleta yung mga tao. Yung gobyerno, paano nila mahihikayat yung mga tao na gumamit ng bisikleta? Diba? Hindi mo sila mahihikayat magbisikleta kung nakikita nila na yung daan na gagamitin nila hindi ligtas para sa sarili nila. Nakukuha niyo yung punto? Kagaya nyan, pagka maulan,
ka dyan, kung naka-road bike ka, sigurado paplak na ako dun. Hindi mo mahihikayat ang mga tao na magbisikleta kung wala silang ligtas na dadaanan. Para mahikayat mo sila, gumawa ka ng daan, ligtas na daan para sa mga siklista. Eh ito pa, paano ka dadaan dito sa kung naka-road bike ka? Hindi ligtas ito para sa mga nagbibisikleta. Ay sus. Kaya gusto kong makiusap sa inyo mga master. Since kabubukas lang ulit itong FB page natin, pakifollow ako doon sa FB page natin, Bike Talk with Papa Jack Official na nakalagay. Doon sa YouTube natin meron na tayong almost 15,000. Sa TikTok natin meron na tayong almost 18,000. So makikiusap ako sa inyo, subscribe lahat ng mga channel natin. Sa IG, kabubukas lang natin sa IG, meron pa lang tayong 55 yata doon. So follow nyo lang ako doon sa mga social media ko, para at least kahit pa paano maging aware tayo sa lahat ng mga bubuksan kong episode, at mapakinggan nyo kung ano yung mga posible nating maharapin at mga tips na ibibigay natin sa mga susunod nating mga episode. Alam nyo, mas nakakatuwa pa nga si Bongo eh, saka si Manny Pacquiao eh. Bakit? O, tatanungin nyo ako, bakit? Kasi mahilig sila sa basketball, diba? Si Senator Villanueva, mahilig sila sa basketball. Kaya isinusulong nila yung mga sports na mapapakinabangan ng mga tao. Si Manny Pacquiao, gumawa ng MPBL kahit wala halos kinikita. Si Bongo nag-organisa ng mga bawat gobyerno maglalaban-laban, diba? Joel Villanueva, ganun din, sinusulong niya sa mga paaralan. Eh bakit yung mga senador natin na may, saka yung congressman natin na ano, saka yung mga artista natin, puro tayo pa-cute, di ba? Gawa tayo ng paraan para makatulong tayo. Huwag tayo puro publicity lang. Huwag tayo puro influence lang sa social media. Lahat ng mga influencer, gamitin nyo yung influensya nyo. Kaya pag tumakbo ko, Papa Jack for Senator. Ano, hanggang doon lang po tayo mga master. Andito na ako sa Makati, nagmula tayo sa Quezon City. Tapos na tayo sa discussion natin. Sana kung pabor kayo sa mga sinasabi ko, okay lang na mag-subscribe kayo, okay lang na mag-follow back kayo. Pero kung hindi kayo pabor, welcome din. Hindi ko naman kayo pinipilit, wala namang problema. Ang sa akin lang, sa lahat ng mga siklista na nakikinig sa akin ngayon, tandaan nyo, hanggat influencer ako, hanggat nandito ako, gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng ligtas at ilalaban natin hanggang sa ating makakaya sa panawagan natin, at pupunahin natin yung mga lugar na hanggat maaari na pwede makatulong sa atin na maidadagdag nila. Okay? So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kung gusto mo naman, okay na sa akin yun. Pero kung ayaw mo, okay lang din naman, wala namang problema. Alright, lagi na daan, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack, at narito ako ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi na daan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao.